Okay, good evening po sa ating lahat. Eksaktong 11:18 ng gabi. So, ito po ang ating pong pag-uusapan ngayon. At pag ganito pong dumarating po ang birthday ni Lord Jesus Christ, ngayon po ay December 20. So, meron na lang pong siguro 4 na araw na natitira bago dumating ang dakilang araw na yon. Because sa 24, ayan po yung talagang malamig ang panahon, then maraming commemoration, no? Especially sa radio, dati sa radyo, pinag-uusapan yung incarnation ni Jesus, no? So, napakaganda pong ito ay bulay-bulayin natin ngayon. Ngayon po, pag-usapan naman natin yung tatlong hari na sinasabi. Actually po sa Biblia, nakalagay po roon, wise men. So, marami po silang mga marami po silang tawag dito, marami po silang wise men na talagang lumalakad po, no? At nagtatanong-tanong kung saan nga po yung ipinanganak na hari ng mga Hudyo. Okay. So, ito po kasi, dinepende nila, kaya naging tatlong hari. Nang si Kristo ay silang, may tatlong haring nagsidalaw, di ba? I mean, dumepende sila doon sa gifts. There are 3 gifts, no? At tatlo po ang gifts na yon. Yung una, gold. Tapos yung isa, frankincense. And then yung last, myrrh. No? Yung gold, syempre, ito po ay sumisignify sa kanyang pagiging hari bilang King of the Jews. Where's the newborn King of the Jews? Kanga ni Herod, di ba? Para pinamasaker nga niya yung mga babies na kaedad ni Jesus Ayun. So, yung gold, it signifies kingship of the Lord Jesus Christ. Okay. Tapos yung susunod naman po, frankincense. Ito po yung antas nito mas mataas kasi ito po ay sumisignify naman sa kanyang divinity bilang Diyos at Son of God. Okay? At yung myrrh, ito po talaga ang medyo, wow. Tagalog, mira. Ito po ay kumakatawan doon sa kanyang gagawing sakripisyo sa cross. Yung kamatayan niya sa cross. Jesus was born to die. Pinanganak siya upang harapin ang krus ng Kalbaryo. Okay? Bilang Diyos, alam po niya yan. Pero bilang tao, siyempre, siya ay sumunod ng totally sa kalooban ng Ama habang nasa lupa siya. Okay? At ngayon, birthday ni Jesus. So, I believe, buong December, no? Covered yan. Birthday ni Jesus yan Kasi, okay, berber, nagsimula na yung mga Christmas songs, nagpapatugtog na tayo. Pero pag dumating yung December, talagang, wow, ito na, di ba? So, tandaan ninyo, this is only a commemoration nung unang birthday niya, some 2,000 years ago. Pero kung tutuusin, ang atin pong inaabangan ngayon ay ang second coming niya. Second advent of the Lord Jesus Christ. Okay, pero syempre bago mangyari yung second coming, ira-rapture tayo. Okay, so we're looking forward for the rapture. We will meet Jesus. Maganda nga mag-rapture sa December 25. Hindi ba napansin yon? Halimbawa, nag-rapture sa December 24 o December 25. O ba, pag na-rapture tayong lahat, sabay-sabay tayong babati, Happy birthday, Lord Jesus. O di mas bongga yon, maganda. Hindi pa kayo natutuwa doon? Ganun yun. So, ito pong gusto ko pong sabihin sa inyo, ibalik natin yung diwa ng Kapaskuhan sa celebrator, sa celebrant, si Jesus. Masyado nang tama na. Sabi nga ng Biblia, tama na yung mga inaksayan yung mga bagay doon sa mga walang katuturan, no? I mean, ako, may mga Santa Claus kami sa bahay, naniniwala ako. May mga Santa Claus kami dito naka-display, hindi nakikita, pero marami po kaming Santa Claus. Meron kami Rudolph the Red-Nosed Reindeer, yan, umiilaw, Frosty the Snowman. While wala naman pong masama sa mga yan, pero sana yung main celebrator, the Lord Jesus Christ, yung may birthday naman, pansinin niyo. Okay lang ba kayo? Panay
panay material gifts, panay material things. Hindi masama yan. Alam nyo, si Jesus po yung may birthday, pero siya po yung nagble-bless sa atin. The celebrator is the blesser. Samantalang yung iba, hindi ba may mga parinig nga nung araw? Yung mga jokes, no? Sabi niya, uy, invited ka sa birthday ko. Invited ka sa birthday ko. Joke lang po ito, yung mga uso nung araw. Invited ka sa birthday ko, ha? Gamitin mo na lang ang paa mo. Tadyakan mo na lang yung pinto namin para makapasok ka. Then sabi ng tao, bakit ko naman gagamitin yung paa ko para pantadyak? Syempre, yung dalawang kamay mo, malaki yung mga regalong dala mo, kaya gamitin mo na lang yung paa mo. Nice humor. I like that. So, yun ang maganda, no? Na wag naman natin kalimutan yung main celebrator, the Lord Jesus Christ. Actually, yung pinanggalingan kong institutional church, yan din ang kanyang paalala. Sabi nung former pastor ang tawag nila, siyempre silang nangangaral, pastor, no? December 25 is the day of Jesus. Okay, kasi lahat naman tayo may mga birthday. Nung naging tao siya, may birthday din siya. Yun nga po, December 25. So, ibigay natin, sabi niya. Maganda nga yung challenge niya dati sa amin. Gusto ko yung challenge niya, isang kaluluwa para kay Kristo sa kanyang birthday. You know what? Nakapagdala ako 4 yata. No? Hindi naman po ano yun. I mean, napakaganda. Kasi ang ginawa lang namin dati, nagkaroon kami ng party. Sa party na yan, nagdala kami ng mga, kaluluwa. At, siyempre, nagkaroon kami ng Christmas party and all that. Pero, ang ginawa po talaga doon, nangaral kami ng Ebanghelyo. Nakarinig sila. Ang ganda po niyan. Okay? So, meron kaming program dating sabi, one soul for the birthday celebrant. Amen? Si Jesus Christ. Diba? Kaya, napakaganda po. Yung soul na dinala doon at kung totoong tumanggap sa Panginoon, narinig niya yung gospel, Jesus died on the cross, pinaniwalaan niya yun, naligtas siya. Siya ang nagkaroon ng gift from the celebrator. Jesus is the celebrant, and yet, yung dinala namin mga kaluluwa ang nagkaroon ng gift of salvation. Ang ganda. Ang ganda, no? At alam niyo, marami po kaming mga gawain dati na maganda rin naman. Pero meron lang talagang sablay kasi may mga ibang mga pero karamihan, maganda po talaga. Church in action po kami, yung pinanggalingan ko. Kaya lang ngayon nakakalungkot dahil iba na rin po yung namamahala ngayon doon na pastor, yung anak na ang pumalit. Actually, yung po ang dahilan ba't talagang marami na nga tisod-tisod doon. So, yun. Pero dati po talaga nung panahon namin, buong puso kong pinapasalamatan ng Lord kasi naging maganda naman po yung mga doon. Gawain, no? Very active po talaga. Nagbabautismo kami dati sa ilog. Oo. Sa ilog kami talaga nagbabautismo. Tapos, kung may mga lugar naman na medyo alanganin, malayo, magdadala kami ng mga drums. Oo. Doon binabautismohan. Amen? So, ayun po mga naalala ko dati. So, inano ng Panginoon, especially pag Pasko. Siyempre, ang Pasko naman, aram natin, kapanganakan ng Panginoong Hesukristo. Kaya, ayun ang ating focus na one soul. Gawin din po natin ngayon yun. Pero hindi naman tayo under the law, under the grace tayo. So, kung may madala tayo, i-share lang natin si Jesus. Ganoon na lang. Ay, naniniwala ako, more than one ang maano natin kasi because under grace, powerful talaga eh. Okay? So, gabi na po at matutulog na rin po tayo mamayang konti. So, again, Jesus is the main celebrator. Okay? At tandaan po ninyo, maraming tradisyon ang nabali na, tulad ng sabi, 3 hari, pero ang totoo po marami po yan wise men na yan. Okay? So, gift for the celebrator, this,
share the good news. Share the good news. At yun, tuwan-tuwa ang Panginoong Yesus kapag, may kaluluwa, di ba? Ayun ang pinakamagandang gift para kay Jesus. Amen. So maraming salamat. God bless us all.